Sa likod ng bawat kislap ng karangyaan, may aninong nagtatago, naghihintay sa tamang sandali upang maningil. Tagapagsalaysay, magandang araw o gabi saan man kayo sa mundo. Isang pangalan na kilala sa industriya ng showbiz, isang pamilyang tinitingala dahil sa kanilang tagumpay. Ang apelyidong Atayde, ngunit paano kung ang imaheng ito ng karangalan at serbisyo publiko ay biglang mabahiran ng isang mabigat na akusasyon, isang alegasyon na hindi lamang yayanig sa pundasyon ng kanilang pamilya, kundi magbubukas din ng isang baul ng mga madidilim na lihim mula sa nakalipas. Isang kwento ng umano'y korupsyon na may ugat na mas malalim pa sa inaakala ng marami. Ang ating kwento ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang politiko at sa kanyang pamilya. Ito ay isang paglalakbay sa kung papaano ang mga desisyon ng nakaraan ay humahabol sa kasalukuyan. Paano ang isang pampublikong pagdinig ay maaaring maging mitya ng isang malawakang pag-uusisa ng buong bayan. Susuriin natin kung paano ang mga larawan ng magagarang bakasyon, mga mamahaling ari-arian at ang tila perpektong buhay ay naging ebidensya sa mata ng publiko laban sa kanila. Ang sentral na tanong, paano ang isang dinastiya na binuo sa harap ng kamera ay biglang nasadlak sa gitna ng isang bagyo ng kontrobersya kung saan ang bawat pagtatanggol ay tila mas lalo lamang nagpapalakas sa duda ng taumbayan. Samahan ninyo ako sa paghimay sa isang masalimuot na kaso kung saan ang katapatan ay sinusubok, ang kayamanan ay kinukwestiyon at ang anino ng ama ay tila bumabalot sa kasalanan ng anak. Ito ang kwento ng mga Atayde, isang salaysay ng kapangyarihan, pera at ang posibleng pagkakanulo sa tiwala ng bayan. Ang lahat ay nagsimula nang ang mga pangalang Sara at Pacifico Diskaya, dalawang whistleblower, ay humarap sa isang pampublikong pagdinig sa kanilang mga salaysay. Isang bomba ang kanilang pinasabog na yumanig hindi lamang sa mundo ng politika, kundi pati na rin sa showbiz. Ayon sa mag-asawang Diskaya, isang malawakang sistema ng kickback ang di umano'y nagaganap sa mga proyektong flood control na pinopondohan ng gobyerno. At sa gitna ng kanilang mga revelasyon, dalawang pangalan mula sa iisang pamilya ang kanilang idiniin. Si Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City at ang ama nito si Arturo Atayde. Ang paratang ay simple ngunit mabigat. Ang mga Atayde ay kabilang sa ilang individual na tumatanggap ng kickback na abot sa 25%, 25% mula sa halaga ng proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi nila sa halaga ng proyekto, paliwanag ng mga Diskaya. Ang porsyentong hinihingi ayon sa kanila ay hindi bababa sa 10%, 10% at umaabot pa sa 25%, 25%. Ito raw ang naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kanilang mga kontrata. Bukod sa mga politiko at mga ehekutibo ng DPWH, partikular nilang pinangalanan si Congressman Arjo Atayde. May lumabas pang ulat na di umano'y nais bawiin ng mga Diskaya ang 60 milyong piso, 60,000 na umano'y naibulsa na ng kongresista. Ang akusasyon ay parang isang malakas na kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Si Arjo Atayde, isang sikat na aktor na matagumpay na pinasok ang mundo ng politika, ay biglang nasa sentro ng isang napakalaking eskandalo. Ang kanyang pangalan na dati laging nababanggit sa mga entertainment news, ngayon ay laman na ng mga balita tungkol sa korupsyon. Mabilis ang naging tugon ng kongresista. Gamit ang kanyang social media, mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Ipinahayag niya na hindi niya kailanman nakatrabaho ang mga Diskaya at hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan. Sa kanyang pahayag, nangako siyang gagawin ang lahat upang linisin ang kanyang pangalan. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang post, may isang tila pagbabanta. Pagbabayarin ko ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin. Subalit ang kanyang mga salita ay hindi sapat upang pawiin ang apoy na nasindihan na sa isipan ng publiko. Sa mundo ng internet, lalo na sa mga forum tulad ng Reddit, ang kanyang pagtanggi ay parang gasolinang ibinuhos sa naglalagablab na apoy. Para sa mga netizen, ang akusasyon ng mga Diskaya ay isang kumpirmasyon lamang sa matagal na nilang hinala. At tulad ng isang uhaw na mga ngaso, sinimulan nilang halungkatin ang bawat detalye ng buhay ng pamilya Atayde. Ang digital na mundo ay naging isang korte at ang bawat post,
Bawat larawan at bawat lumang video ay naging ebidensya. Ang pamumuhay ng mga Atayde, ang kanilang lifestyle, ang naging unang target ng masusing pagsisiyasat ng taumbayan. Ang kaunang natagpuan ng mga netizen ay isang video na naman nila ay burado na dito ipinapakita ng matriarch ng pamilya ang veteranang aktres na si Sylvia Sanchez, ang isa sa kanilang mga bahay, isang malawak na ari-arian na nakatayo sa mismong dalampasigan. Hindi lang iyon, nakita rin ng publiko ang mga larawan ng kanilang pag-aari na yate at jet ski, mga simbolo ng karangyaan na iilan lamang ang nakakaabot. Sa iba pang mga panayam na silayan din ng mga tao ang kanilang malalaking bahay, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ngunit ang isang video ang tunay na nagpataas ng kilay ng marami. Ito ay isang video ni Gela Atayde, ang kapatid ni Arjo. Sa video na ito ipinakita ni Gela ang kanyang bahay, ngunit ang paraan ng kanyang pagpunta roon ang nagpagulat sa lahat. Sumakay siya ng isang helicopter para lamang makarating sa nasabing bahay. Ang reaksyon ng mga tao ay agaran at matindi. Hindi nila mapigilang mapawaw sa sobrang karangyaan. Ngunit ang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng pagdududa. Paano nagkaroon ng ganitong kayamanan si Gela, isang dalaga na 23 taong gulang pa lamang na nagsisimula pa lang sa kanyang karera sa showbiz at hindi pa naman masasabing may malaking talent fee. Ang mga komento ay walang preno. Diretsahan nilang tinanong saan galing ang pera. Para sa kanila ang sagot ay malinaw, hindi ito galing sa showbiz. Ito ay galing sa ibang paraan, isang paraang konektado sa posisyon ng kanyang kuya sa gobyerno. Sa tindi ng mga batikos, hindi na nakapagpigil si Gela. Sa isang matapang na pahayag, ipinagtanggol niya ang kanyang kuya at ang kanilang pamilya. Ang kapatid ko ay pumasok sa politika para maglingkod, hindi para magnakaw, deklara niya. Ipinaliwanag niya na ang responsibilidad ng kanyang kuya bilang kongresista ay ang magpasa ng mga batas, ayusin ang sirang sistema sa kanyang distrito at siguraduhin na ang buwis mula sa pinaghirapang sahod ng mga tao ay mapupunta sa tamang proyekto. Tungkol naman sa kanilang pamumuhay, iginiit niyang huwag pakialaman ang kanilang pagbiyahe o ang kanilang mga ari-arian. Ang pera na ginagastos ni Atayde ay mula sa pagtitiyaga nito, anya. Bagamat sinabi niyang naiintindihan niya ang saloobin ng mga tao, idiniin niyang maling tao ang kanilang kinagagalitan. Ngunit ang kanyang pagtatanggol ay walang nagawa. Para sa publiko, ang kanilang pagpapakita ng yaman ay isang insulto. Desidido na sila sa kanilang hatol, ang kayamanang kanilang ibinabandera ay mula sa kaban ng bayan. At lalo pang lumakas ang paniniwalang ito nang lumabas ang isang interview kung saan halos lahat ng kasamahan niyang artista ay nagsabing si Gela at ang kanyang ina na si Sylvia ang pinakagalante sa kanilang lahat. Tita Sylvia, Gela, and Miss Sylvia Sanchez, sunod-sunod na sabi ng mga co-stars na para bang nagpapatunay sa walang hanggang daloy ng pera ng pamilya. Sumunod na nagbigay ng pahayag ang may bahay ni Arjo, ang sikat na TV host na si Maine Mendoza. Tulad ng kanyang hipag, sinabi niyang ang mga akusasyon ay walang basehan. Nakiusap siyang itigil na ang pambabatikos sa kanya, sa kanyang asawa at sa kanilang pamilya. Iginigiit niya na si Arjo ay walang ginagawang masama at sa halip ay nakatuon sa pagsisilbi sa kanyang distrito sa Quezon City. At tulad ni Arjo, tinapos niya ang kanyang pahayag na may kasamang babala. Pagbabayarin namin ang mga taong naninira sa amin. Subalit sa halip na tumigil, mas lalo pang nanggalaiti ang mga tao. Ang kanilang atensyon ay ngayon nakatuon hindi lamang kay Arjo, kundi pati na rin kay Maine Mendoza. Ang relasyon ni na Arjo Atayde at Maine Mendoza ay laging nasa mata ng publiko. Kinumpirma nila na sila ay exclusively dating noong Marso 2019 at pagkalipas ng ilang taon, masaya nilang ibinahagi ang kanilang magarbo at engrandeng kasal. Ngunit ngayon, maging ang masayang alaala ng kanilang kasal ay nabahiran na ng pagdududa. Isang clip mula sa kanilang kasal ang muling lumabas at naging viral. Sa clip, maririnig ang mga salita, "Kayo habang kinakasal, kawawa naman yung mga binagyo." Isang matalim na paalala ng contrast sa pagitan ng kanilang selebrasyon at ng kalagayan ng maraming Pilipino. Maging ang kanilang proposal video ay hindi pinalampas. May mga netizen na sarkastikong nagsabi na baka pati ang pera ng taong bayan ay ginamit ni Arjo para sa proposal, kaya naman may ambag sila sa ginastos nito.
Napansin din ng mga mapanuring mata ng ilan na pagkatapos pangalanan si Atayde ng mga diskaya, tila biglang nagkaroon ng malawakang paglilinis sa social media ng kongresista. Ang kanyang PR team ayon sa kanila ay sinubukang ibaling ang atensyon sa ibang bagay tulad ng kanyang mga biyahe at iba pang gawain. Ngunit ang tangkang ito ay lalo lamang nagdiin sa kanya. Napansin ng mga tao ang isang nakakagulat na pattern. Sa loob ng 40 buwan niyang panunungkulan bilang kongresista, 16 sa mga buwang iyon ay nasa labas ng bansa si Arjo, nagliliwaliw kasama ang kanyang asawa. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa kanilang paniniwala. Sino ang nag-aproba ng kanyang vacation leave? Tanong ng ilan. Sigurado silang ang sino mang opisyal na pumayag dito ay nakatanggap ng suhol. Dahil sa dalas ng kanyang pagliban sa opisina, hinala nila na maraming proyekto ang natetenga at maging ang sahod ng kanyang mga staff ay apektado. Gamit ang social media ni Maine Mendoza bilang kanilang resibo, naobserbahan ng mga tao na naging madalas ang pagpunta ng kongresista sa ibang bansa simula nang maupo ito sa pwesto noong 2022 at lalo pa itong naging madalas noong nakaraang taon. Noong Abril 2024 sila ay nasa Osaka, Japan. Noong Mayo 2024 nasa isang yate sila kasama ang pamilya Soto. Nag-scuba diving sila noong Hunyo 2024. Pagsapit ng Hulyo ng parehong taon, nasa Greece sila. At pagkalipas lamang ng isang buwan, Agosto 2024, sunod-sunod ang kanilang European tour kung saan pinuntahan nila ang Switzerland, Antwerp, Italy at muli ang Greece. Bumalik sila sa Japan noong Nobyembre 2024 at ngayong taon ang kongresista ay nakapunta na ulit sa Japan, US, Korea at UK. Ang galit ng netizens ay sumiklab pa lalo nang lumutang ang isang litrato niya kasama ang dating DPWH engineer na si Henry Alcantara. Bagamat itinanggi ng kongresista na kilala niya ang dating sekretaryo para sa publiko, ito ay isa na namang patunay. Kumbinsido na talaga sila na korap si Atayde anuman ang kanyang sabihin. Ang imahe ng mag-asawang masayang nagliliwaliw sa ibang bansa ay masakit na ikinumpara sa mga balita at larawan mula sa Pilipinas kung saan ang kanyang mga nasasakupan ay binabayo ng bagyo. Noong Hulyo 2024, ibinalita na binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto, mga lugar na sakop ng kanyang Quezon City 1st Congressional District. At nitong taon lamang buwan ng Agosto habang ang mag-asawa ay nasa Japan, 5 magkakasunod na bagyo ang sumalanta sa bansa at hindi nakaligtas ang QC 1st District. Ang mga residente na matagal nang nagtitiis sa paulit-ulit na pagbaha ay sumigaw ng pananagutan. Panahon na, anila, para ipaliwanag ni Atayde kung saan talaga nanggagaling ang kanyang yaman. Ang kanilang galit ay lalong nag-alab nang sa isang Instagram post ni Maine Mendoza, tila ipinapahiwatig na nagpapagawa na sila ng kanilang dream house at para lalong magduda ang mga tao, isang post naman mula sa Facebook page ng kongresista ang tila biglang nawala. Ang post na ito ay tungkol sa isang proyekto kung saan nakita ng mga netizen na konektado pala siya sa Wawa Builders, isang construction firm na permanenteng nasa listahan ng DPWH ng mga blacklisted na kumpanya dahil sa mga ghost projects nito. Sa kabila ng lahat ng batikos, si Maine ay tuloy pa rin sa paglabas sa kanyang noontime show. Ngunit maging ang kanyang itsura ay naging tampulan ng tukso. Para sa mga netizen, ang kanyang mukha ay malungkot at tila stressed. Hindi dahil sa mga akusasyon, kundi dahil di umano'y hindi siya makapag-book ng travel para sa susunod na buwan. Lumabas din ang isang datos na nagpapakita ng listahan ng mga proyekto ng kongresista na hindi matapos-tapos. Na di umano'y dahil sa madalas niyang pagbiyahe, ang sisi ay umabot na rin kay Maine na binansagan ng ilan bilang high-maintenance na asawa. Ang sitwasyon ay lalo pang naging seryoso nang si QC Mayor Joy Belmonte mismo ang nagsabi na isa ang distrito ni Atayde sa mga iniimbestigahan ng isang grupong kanyang inatasan para tingnan kung may anomalya sa mga flood control projects. Ang mga ebidensya sa mata ng publiko ay patuloy na dumarami. Isang video kung saan ini-interview si Atayde ang muling lumabas. Dito buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang multi-million na art collection. Ang daming artworks, grabe guys, medyo sa simula pa lang yata na overwhelmed na ako. May Malang, Hoya, Oppo, Arturo, sabi ng interviewer habang ang kamera ay umiikot sa mga mamahaling obra. Nabunyag din ang isang listahan ng mga politiko kung saan nakasama si Atayde bilang isa sa mga may akda ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund, isang pondo na ayon sa mga ekonomista, akademiko at mga watchdog
bilog ay may malalaking butas at pinangangambahang gagamitin lamang ng mga kurap sa gobyerno. Kung inaakala ng marami na lubog na at sirang-sira na ang pangalan ni Arjo Ataide, hindi pa pala iyon ang katapusan. May isang mas malalim, mas madilim na lihim ang malapit ng mabunyag, isang lihim na mag-uugnay sa kasalukuyang eskandalo sa isang krimen na nangyari mahigit 3 dekada na ang nakalilipas. At ang lihim na ito ay nakasentro sa ama ng kongresista, si Arturo Ataide. Nang ang isang luma, naka-archive na artikulo ay muling lumutang, ang lahat ay tila nagkasundo sa isang kasabihan, like father, like son. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang bunga ay hindi nalalayo sa puno. Ang tinutukoy nilang puno ay si Arturo Ataide, ang padre de pamilya. Para sa marami, si Arturo ay isang kilalang negosyante, isang tahimik na figura sa likod ng kanyang sikat na pamilya. Ngunit para sa mga nakabasa ng archived article, may ibang paglalarawan sila sa kanya. Isang taong magaling magtago ng totoong pagkatao. Sa kanyang biography, si Arturo ay may lahing Spanish-Filipino. Siya ay inilarawan bilang isang taong tahimik at pribado. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya na siya ay mabait, masipag at marespeto sa kahit sinong tao. Noong 1980s, nakilala niya ang aktres na si Sylvia Sanchez. Sa kapanahunan noon, bagamat sumisikat na si Sylvia, may mababang pagtingin pa rin ang ilan sa kanya dahil sa edad na 17, nagsilang na siya ng isang anak na babae, si Pia Marie. Ngunit walang pakialam si Arturo sa paghuhusga ng iba. Sila ni Sylvia ay nagsama sa iisang bubong kasama ang anak nitong si Pia. Sa loob ng ilang taon, ang kanilang relasyon ay nagbunga ng 4 na anak, sina Arjo, Ria, Gela at Zavi. Si Arjo ang naging sikat na aktor at politiko, si Ria na sinundan ng yapak ng ina bilang aktres, si Gela na nahilig sa pagsasayaw at si Zavi ang bunso na nasa proseso pa ng pagtuklas sa kanyang landas. Minahal ni Arturo si Pia na parang tunay niyang anak. Noong 2004, matapos ang maraming taon ng pagsasama, nagpakasal sila sa Tagaytay. Itinaguyod nila ang kanilang pamilya ng tahimik at malayo sa intriga. Nang dumating ang pandemya noong 20, itinatag nila ang isang production company, ang Nathan Studios. Bagamat hindi si Arturo ang naging mukha ng kumpanya, malaki ang kanyang naging papel sa likod nito. Tumutulong siya sa pamamahala, paggawa ng desisyon at sinisigurado niyang maayos ang takbo ng negosyo. Bukod dito, pinasok din nila ang food business na Inasal Republic. Sa mga interview, laging inilalarawan ni Sylvia si Arturo bilang kanyang sandigan, ang kanyang bato. At si Arturo naman laging sinasabi na ang kanilang mga negosyo ay hindi lamang para kumita kundi para magpakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya. Sila raw ay nagtatayo ng negosyo na mamahalin ng mga tao. Ito ang imahe ni Arturo Ataide na kilala ng publiko. Isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na asawa at ama, ang haligi ng pamilya Ataide. Ngunit ang imaheng ito ay guguho dahil sa pagkakasangkot ng pangalan ni Arjo sa maanumalyang flood control projects, isang nakalimutang issue mula noong 1990s ang muling nahukay. At ang isyung ito ay tungkol kay Arturo. Sa isang archived article ng United Press International (UPI) na inilathala noong Setyembre 30, 1992, iniulat na inaresto ng mga autoridad ang 5 miyembro ng isang kidnap for ransom gang. At ang nakakagulat, kasama sa mga pinusasan ay ilang government intelligence agents. Ang nooy vice-presidente na si Joseph Estrada ay nanawagan na patawan ng parusang kamatayan ang mga nahuli. Para sa kanya, ang kasamaan ng mga ito ang dahilan kung bakit nasisira ang imahe ng bansa sa mata ng mundo. Ang krimen ay nagsimula noong kasagsagan ng pagdagsa ng mga Chinese investors sa Pilipinas. Maraming mayayamang negosyante ang naglagay ng kanilang pera sa mga negosyo tulad ng shopping malls dahil alam nilang malaki ang kanilang kikitain. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga dayuhang mamumuhunan, nakaisip din ng paraan ang masasamang loob para pagkakitaan sila. Ang pagdukot. Base sa investigasyon, hindi lamang mga ordinaryong gang ang sangkot, kundi pati mga bayarang pulis at sundalo. Sa dami ng kaso ng mga Chinese nationals na dinukot at nagbayad ng milyon-milyong ransom, natuklasan ng mga autoridad na karamihan sa mga biktima ay hindi nagre-report. Takot silang balikan hindi lamang ng sindikato, kundi lalo na ng mga pulis na kasabwat nito. Nakiusap si Estrada sa Chinese community na magsumbong dahil kung hindi, mas lalong lalakas ang loob ng mga kriminal. Ngunit walang nagbago.
Ang mga pagdukot ay nagpatuloy hanggang isang araw nagkamali ang sindikato ng mga taong kanilang dinukot. Ang sabuatan ng gang at mga pulis sa kidnap for ransom ay nabunyag ng magdesisyon silang dukutin ang dalawang negosyanteng Amerikano, sina John Kaigan at Greg Stilwell. Nang pumutok ang balita, mabilis itong nakarating sa Estados Unidos. Ang nooy presidente na si Fidel Fibal Ramos ay agad na inutusan ang isang elite intelligence unit na tulungan ang lokal na pulisya para matigil na ang mga kidnapping. Naniniwala siyang kung magpapatuloy ito, buong ekonomiya ng Pilipinas ang malulugi. Ang nooy Armed Forces Intelligence Chief na si Brigadier General Alfredo Filler ay nagulat sa mga reporters na matiwasay na nakalaya ang dalawang Amerikano matapos magbayad ng ilang milyong dolyar na ransom. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa final report ng intelligence unit kay Presidente Ramos, kinumpirma nila ang sistema ng sindikato. Ang pagpaplano ay nagsisimula umano sa Bureau of Immigration. May mga kontak ang gang sa ahensya na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Kapag nakita nilang mayaman ang isang dayuhan, ipapasa nila ang impormasyon sa gang. Ang gang naman ay kokontak sa kanilang mga kasabwat na pulis o ahente ng gobyerno para isagawa ang plano. Nang makawala ang dalawang Amerikano, dumiretso sila sa Bangkok. Ngunit kahit wala na sila sa Pilipinas, ang investigasyon ay nagpatuloy. Hanggang isang araw pumutok ang balita. Nahuli na ang mastermind at financier ng grupo. Ang pangalan niya Arturo Ataide. Nang siya ay maaresto, kaagad umano siyang umamin. Ang dahilan kung bakit siya nasangkot sa kidnap for ransom dahil alam niyang magiging untouchable siya. Alam niyang walang magtatangkang bumangga sa kanya dahil marami siyang kontak at kasabwat sa gobyerno. Kalaunan, si Arturo ay naging isang state witness. Kapalit ng posibleng mas magaan na parusa o kalayaan, ibinigay niya kay Brigadier General Filler ang isang listahan. Ang papel na iyon ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong kasabwat niya at ang nakakagulat, lahat ng mga pangalan sa listahan ay mga high-ranking officials sa Philippine National Police, PNP at sa militar. 4 sa mga ito ay general sa militar at 6 naman ay general sa PNP. Isiniwalat ni Arturo na sa dami ng perang nakukulimbat nila mula sa mga Chinese at iba pang dayuhang kinikidnap, hindi naging mahirap para sa kanya na i-recruit ang mga opisyal at mailagay sila sa kanyang payroll. Sa isang panayam, sinabi rin niya na hindi lamang kidnapping ang kanilang ginagawa. Minsan, pumapatay at nagnanakaw din sila ng mga sasakyan sa buong Maynila at mga karatig lugar. Ang revelasyong ito mula sa nakaraan ay isang panggatong sa apoy na kasalukuyang sumusunog sa pangalan ng pamilya Ataide. Ang imahe ng tahimik at respetadong negosyante ay nawasak. Napalitan ito ng imahe ng isang mastermind ng isang marahas na sindikato. At ang koneksyon ay hindi maiiwasan. Ang ama na umaming gumamit ng mga koneksyon sa gobyerno para sa kanyang ilegal na gawain. At ang anak na ngayon ay isang kongresista na inaakusahan ding gumagamit ng kanyang posisyon para sa pansariling yaman. Ang kasabihang like father, like son ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. As of this recording, wala pang formal na kasong isinasampa laban kay Congressman Arjo Ataide kaugnay sa mga alegasyon ng korupsyon. Ang kanyang asawa si Maine Mendoza ay patuloy sa kanyang trabaho sa noontime show na kanyang kinabibilangan, ngunit ang anino ng pagdududa ay nananatili. Sa Reddit at sa iba pang sulok ng internet, ang hatol ng publiko ay naibigay na. Sinasabi nilang kung totoo man ang mga akusasyon, matitigil lamang ito kung ang kongresista ay mapaparusahan. Nanawagan sila sa kapwa nila Pilipino na maging matalino na sa pagboto. Ang kwentong ito ay isang masakit na paalala. Isang paalala na ang mga taong iniluluklok natin sa pwesto ay may hawak sa ating kinabukasan. Ang kapalit ng pagtanggap ng ilang libong piso sa panahon ng eleksyon, ang hindi natin alam ay tayo rin ang gagawa ng malaking sakripisyo sa huli dahil sa mga ilegal na ginagawa ng mga kurap na politiko. Ang kaso ng mga Ataide mula sa ama hanggang sa anak ay nag-iiwan ng isang malalim na tanong: hanggang kailan natin hahayaan na ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na magbigay dilim sa ating kinabukasan? Ang sagot ay nasa kamay ng bawat isa sa atin.